Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi namin siya inalagaan para suklian niya ang lahat ng aming ginawa. Nais lang namin makitang mayroon siyang maayos na buhay at kinabukasan. Wala kaming ibang hinihinging kapalit sa kanya dahil minsan may mga pag-ibig na hindi Ang sakit ng balakang ko. Ay, Diyos ko, nakakapagod maglaba. Ay! Uniforme ko, hindi pa ba tuyo? Tingnan mo doon sa sampayan! Hindi pa tuyo! Nagmamaktol na naman ang bunso ko. Malapitan nga. Akin na, gagawan ko ng paraan. Kasi dapat hindi nyo muna nilaban. Ako pa ngayon na may kasalanan? Kung gusto mong maisuot ng 2 beses ang uniforme mo, huwag kang magsisiksi kung saan-saan para hindi marumihan. Ayaw mong labhan, marumi na. Maasim pa dahil sa pawis mo. Sabi nyo kasi, patatahian nyo ako ng isa pang uniforme. Ang hirap kasi nito, isa lang uniforme ko. Sabi ko, patatahian kita kapag nakuha na ng tatay mo ang bonus nila ngayong Disyembre. Hindi ka ba marunong umunawa? Sige na, kunin mo yung plancha. Gagawan ko ng paraan tong uniforme mong basa. Pati plancha natin, nakakatakot gamitin. Regalo pa yata ito sa inyo ni tatay nung ikasal kayo. Ang dami mong reklamo, Vanessa. Baka nakakalimutan mong hindi tayo mayaman. Sa halip na magreklamo ka sa klase ng buhay natin, ipagpasalamat mo na lang na kahit papano maayos ang ating mga kalusugan. Yun ang kayamanan natin. Yun na naman kayo sa healthy sweat nyong mga linyahan. Di ba totoo naman? Buti pa tawagin nyo na lang ako pag tuyo na yung uniforme ko. Mag-review pa ako eh. May exam kami mamaya. Ay, basta ha? Pagdating ng bonus ni tatay, patahian mo ako ng bagong uniforme. Oo nga. Amis yan. Ito lang ibinigay sa inyo? kalahati lang daw muna kasi hindi pa raw dumarating yung request ng budget ng opisina para sa aming mga job order. Alam mo naman, ibang pagpapasweldo sa amin kumpara sa mga regular na empleyado. Kulang na naman ito. Nangako pa naman ako kay Bani na patatahian ko siya ng bagong uniforme. Saka na lang kamo. May darating pa naman pere. Patatahian mo pa rin naman siya. Maghintay lang kamo ng ilang araw pa. Baka sa 23, bigay ang kalahati niyan. Sakto. May pang Noche Buena na tayo. Ay, ang hirap nitong sabay-sabay ang mga anak nating nag-aaral. Hayaan mo. Kapag nakapagtapos silang lahat, yung para sa ating dalawa na lang ang iisipin natin, makakaraos din tayo sayong. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti pa, labas ko na itong basura para pagdaan mamayang gabi ng basurero, may sama ko na ito. Doon ko iiwan itong mga basura sa may parking area para makita kagad ng driver ng basura. Bakit ka? May binatilong nakatayo sa tabi ng isang kotse. Nasaan yung bintana ng kotse? Uy! Uy! Magnanakaw! Guard! May magnanakaw! Habulin nyo! Dali! Nako! Ano akala mo sa sarili mo? 20 anyos ka pa. Uy, matanda ka na. Kahit nga daga, hindi mo na kayang habulin. Magnanakaw pa kaya? Basta, kapag na-tsempo ang kuli ang binatilyong yun, talaga makakatikim nyo sa akin. Huwag mo nang pakialaman ng mga ganyang mga bagay, Pedring. Janitor ka.
Hindi kasi... Sino nga yung pinapanood ng mga bata? Superman! Ah, Bane! Andiyan ka na pala. Ay! Oo. Ay! May Christmas party kami. Baka naman pwedeng humingi ng pangkontribusyon. Ha? Binigay ko na sa nanay mong pera, kaya sa kanya ka na humingi kung meron pang natira. Ay, Mamili ka. Pambayad sa Christmas party o pampatahin ng bagong uniforme? Susungkitin ko nitong alambrang kandado ng bisikleta ito. Mahal to kapag nabenta ko. Ayos! Nabuksan! Ngayon, dahan-dahan ko itong... Halika! Anong balak mo sa bisikleta ko, ha? Bitiwan niyo ako! Nahuli rin kita? Akala mo matatakasan mo ako, ha? Ano ba? At bisikleta ko pa talagang nakusundahan mo. Halika, halika! Halika! Bitiwan niyo, sabi ako! Halika! Saan niyo ako dadalhin? Huwag niyo ako dalhin sa pulis! Halika! Bitiwan niyo ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oo. Yep. Dahan-dahan sa pagsubo. Order na ulam pa nga. Wala ka namang kaagaw sa pagkain mo, eh. Kita mo na. Napulunan ka na. O, tubig. Tubig. Ilang araw ka bang hindi kumain? 3 araw po. 3 araw? Oo. Kung hindi nyo nga sana ako inabulong 1 araw, sana. May nakuha ako dun sa kotse. Hindi sana ako nagutom. Kaya nasa ba mga magulang mo? Hindi ko po alam. Paano hindi mo alam? Dahil sa lansangan na ako lumaki. Anong gusto mong maging paglaki mo? Maging mayaman. Para makabili ako ng pagkain. Na kahit anong gusto kong pagkain, na hindi ako natatakot bumili kasi marami akong pera. Ano naman ang bibilhin mong mga pagkain? Marami! Yung mabubusog ako. Paano mo naman matutupad ang pangarap mong yan kung panay ang pagnanakaw mo ngayon? Ha? Wala naman po ako ibang pwedeng gawin para makakain eh. 15 anyos na ako kaya hindi na ako bagay mamalimos. Hindi rin ako nakapag-aral kaya walang tatanggap sa akin. Kahit tagahugas ng pinggan. Alam ko naman pong masama magnakaw. Kesa naman mamatay ako sa gutom. Ang dami naman yata nitong baon mong kanin, Pidring. Ha? Mauubos mo ba to? Oo, mauubos ko yan. Malakas ang kumain ngayon, ha? Kahapon marami ka ring baon, pero walang natira kahit konti. Baka kung makasama sa'yo yan, hindi na tayo gaya ng mga kabataan natin. Kailangan na nating magdoble ingat ngayon, lalo na sa mga kinakain natin. Natutunaw naman ang mga kinakain ko dahil nagbibisikleta ako eh. Mabuti kung palagi lang ako nakaupo. Yun ang mahirap. Siya nga pala. Hanggang kailan ang trabaho nyo? Wala man lang ba kayong mahaba-habang bakasyon? Sayong naman eh. Hindi tayo mayaman. Kailangan natin kumayod sa halip na tumungang at magbakasyon. Hindi ko naman sinasabing tutunganga ka. Ang gusto ko, sana man lang makapagpahinga ka. Baka sa 24, kalahating araw na lang ang pasok namin mga janitor. Tapos may trabaho na uli kayo ng 26. Oo. Bakit ba? Gusto ko sanang medyo kakaiba naman ang Pasko natin ngayong taon.
Busog ka ba? Opo. Salamat po uli sa pagkain. O, mamayang gabi. Tulungan mo uli ako magbuhat ng mga basura, ha? Opo. O, sige na. Ay, salamat po. Babalik po ako mamaya. Sige po. Kawawang bata ito. Mabait naman sana, kaya lang... Mang Pedring! Oh, Merry Christmas po! ha? Ilang araw lang, Pasko na, Mang Pedring! Oo nga. Ilang araw na lang at Pasko na. Nay, Oh, naayos na namin ni na ate yung mga pagkain sa mesa. mabuti naman. Oh, ano ba yung ginagawa nyo? Bakit pinagtatabi-tabi nyo yung mga balde? Eh baka kasi dumating bigla ang tubig. Kailangan nating makaipon ng tubig. Tsak na marami ang gagamit ngayong Pasko, kaya hihina na naman sigurado ang tubig dito sa atin. Ay naman, magpapasko, yan pa rin iniisip nyo. Pabayaan mo na ako rito. Eh, siya nga pala, nasaan ang tatay ninyo? Ay, sabi niya, bibili lang siya ng tinapay. Aba, anong oras na? Hindi pa rin siya nakakabalik. Nasaan kaya ngayon si Buboy? Kawawa naman yun. Saan kaya yun magnonood yung Brena? Hoy! Bumalik ka rito! Ba? May hinahabol ang mga pulis. Nahuli kita lang Teka. sa akin! Mukhang si Buboy. Nay, kumain na rin kayo. Kami ni ate kumain ha. Nasaan na kayang tatay ninyo? Baka nakipag-inuman lang yun doon sa mga kumpare niya. Hindi yun makikipag-inuman. Sabi niya bibili lang siya ng tinapay, di ba? Ayos lang si tatay. Sige na, kumain na kayo. Maya-maya lalabas kami ni ate. Susubukin naming hanapin dyan sa mga kapitbahay. Oh, Pedring! Oh, ayun na pala eh. Tay! Oh. Saan ba kayo galing? Kanina pa kayo hinihintay ni nanay. Pasensya na kayo, ha? Eh, sino yung kasama mo? Oo nga. Sayong, mga anak, Sino yan? si Buboy. Buboy? Mula ngayon, dito na siya titira sa atin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, ano ba? Teka. Bakit mo ba Halika nga dito. hinihila papunta rito sa likod bahay? Napapaliw ka na ba? Ano? Sino yung binatilyong yun? Bakit dito siya titira sa atin? Dahil wala siyang bahay. Ano ka ba naman? Paskong Pasko! Imbes na regalo ang dalhin mo, dagdag pala mo ninyang bit-bit mo? Nahihibang ka na ba? Tao si Buboy. Huwag mo siyang tatawagin ganyan. 5 na ang anak mo! Na puro babae. Hindi ka ba nakukontento sa kanila? Isa pa, hindi na nga tayo halos magkanda o gagas sa gastusin dito sa bahay. Sayong- Isa pa, hindi natin siya kilala. Paano kung anak pala yan ng kriminal? Oo, baka kung magnanakaw yan o masamang tao. Sayong. Kaya ako siya dinala rito dahil ayokong maging gaya siya ng mga nabanggit mo. Ano? Bakit? Ano ka? Diyos ka ba para baguhin ang isang tao? Kaya nagugutom na ako. Gusto ko lang kumain. Bukas na lang tayo mag-usap. Sige, sige. Kumain ka at pagkatapos mong kumain, paalisin mo siya rito. Hindi ako papayag na dito siya tumira sa bahay. Oh, isang taon ka bang hindi kumain?
Parang pati kutsara gusto mong nguyain ah. Sensya na, ate. He, di kita kapatid ano. Huwag mo ako matawag-tawag na ate dyan. Bane, Tay, saan mo ba napulot to? hindi siya basura na pwedeng pulutin. Tao siya. Taong amoy basura. Bane, Tsaka, dito na siya titira. Bakit? Wala ba siyang bahay? kinausap ko na ang mga kapatid mo. Ay, tayo naman hanggang ngayon ba? Gusto mo pa rin magkaroon ng anak na lalaki? Kaya ba masyadong magaan ang loob mo sa kanya? Hanggang ngayon ba pakiramdam mo? Hindi pa rin kami sapat na 5 mong anak na mga babae para sa'yo? Hindi yan ang dahilan ko. O anong dahilan nyo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alis na ako, Mang Pedring. Ayaw ng mga anak mo, pati ng asawa mo na dumito ako sa inyo. Isa pa, tama naman sila. Di nyo naman ako kilala, kaya hindi kayo dapat na nagtitiwala sa akin. Pag nanakaw ka, yun ang alam kong tungkol sa'yo. Una kong nakitang kapintasan mo, Buboy. Ngayon, kaya kita pinatitira rito sa bahay ay dahil gusto kong makita ang kabutihang naririyan sa kaibuturan ng puso mo. Mang Pedring, Isa akong ama at hindi ko maaatim na makakita ng isang kagaya mo na napapariwara ang buhay. Kayong may kakayahan naman akong tumulong. pero... Mula ngayon, hindi na mga Pedring ang itatawag mo sa akin, ha? Kundi Tatay Pedring. Oh, Bahagi ka na ng aming pamilya. naisayong. Napuno ko na lahat ng drum ng tubig. Naisambay ko na rin yung mga damit na nilaban ninyo. Tapos, nakapagsayag na rin po ako. Wala pa pong ulam. Kung magpapabili po kayo, nandyan na po ako sa labas. Sabihin mo nga sa akin, Buboy. Bakit ka sumama kay Pedring dito sa bahay namin? Tumatakas ka ba sa mga pulis? May nagawa kang krimen? Naisayong. Masyadong mabait ang asawa ko. Sa katunayan, madali siyang mabiktima ng mga manloloko kasi madali siyang magtiwala sa tao. Hindi ko naman po pinilit si Tay Pedring na isama ako rito. Siya po ang nagpumilit na iuwi ako rito sa inyo. Bukas ang pinto namin. Anumang oras maaari kang umalis kung gusto mo. Hayaan po ninyo. Mabayaran ko lang mga kabutihan sa akin ni Tay Pedring. Aalis na po ako rito. At paano mo planong bayaran yon, Aber? Tay, bakit dalawang ensaymada lang to? Sabi ko sa inyo, 5 bilhin nyo eh. Ibinigay ko sa nanay mo yung isa, yung dalawa, ibinigay ko kay Buboy. Ano? Bakit nyo siya inatian? Alam niyo naman na paborito ko ito. Bane, pagod na pagod yung tao. Pinaayos ko sa kanya yung koral ng baboy para makapag-alaga uli ang nanay mo ng baboy. Tapos, ayaw mo malang siyang hatian? Ay, yung nakaraan nga eh. Dinala niyo rin siya ng pagkain pag uwi niyo galing trabaho. Mukhang willing-willing kayo sa binatilyong yun ha. Naririndi na ako sa inyo, ha? Pare-pareho kayo, pati ang nanay mo. Puro na lang si Buboy ang bukang bibig nyo. Paulit-ulit lang ba akong magpapaliwanag sa inyo? Walang magulang yung tao, walang bahay, walang makain. Tayo, may kakayahan tayong tulungan siya. Ano gusto nyo? Tumunga nga lang ako. Ito, hindi naman tayo mayaman. Hirap na nga tayo sa buhay. Ay, bakit? Nakakatulong naman sa atin si Buboy, ah. Siya nga yata ang naglaban ng suot-suot mong pantalon kasi hindi ka marunong maglaba. Kung hindi kayo paglalaban ng nanay mo, mabubulok ang mga damit mo.
masyado mong minamata si Buboy. Samantalang, hindi mo nakikita ang sarili mo. Sa halip na pagbuntunan mo siya ng galit, bakit kaya hindi ka nalang tumulong sa mga gawaing bagay? Ha, Vanessa? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May isa kayong. Ah, bakit? May nakita po ako nakadikit sa pinto. Maliit na papel. Bill yan. Pero tingnan mo kung sa tubig ba o sa ilaw. Mukha akong sa tubig eh. Anong mukhang sa tubig? Hindi ka sigurado? Hindi ko mabasa. Bakit? Kasi hindi ko ako marunong magbasa. Ano? Ba. Ba, Ito naman. Ka. ka, Da. da, Ga. ga, Uy! ga. Buboy! Ay, Ano ba? Nagsahin ka na ba? Bane, ikaw na muna magsaing. Ay, bakit ako? Nakita mo nang tinuturuan ko si Buboy. Ayan o, tinuturuan ko magbasa. Isang araw niyo pa yung tinuturuan. Nasa abakada pa rin kayo. Ang hina naman ng utak niya. Bane. Huwag niyo nang pagtyagaan turuan. Ang bibig mo ha, sumusobra ka na. Totoo naman yun eh. Turo kayo ng turo. Ano bang mapapakinabangan nyo? Mamaya yan, kapag marunong na yan, kapag kaya na niya ng sarili niya, lalayasan kayo. O, ginagamit lang tayo niyan ngayon kasi wala siyang masandalan. Vanessa, magsaing ka na. Ikaw talaga kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Ani, yung- Sige na. Nay, Batang yun o. pasensya na po kayo ha. Palagi na lang kayo nagtatalo dahil sa Huwag mo silang pansinin. O, ito na, ito na. Sige, tuloy natin to. Ah. Paano to basahin? Sige nga. Ay, ito po. Oh, yan. Ga. Tama. O sige, ituloy mo lang. Kikinig ako. Malapit na namang graduate si Bane. Bakit hindi na lang natin pag-aralin si Buboy? Kinausap ko na siya nung isang araw tungkol dyan. Ayaw niya. Nahihiya raw siya kasi 15 anyos na siya, nasa elementary pa lang. Sa bagay, Marunong naman na siyang magbasa kahit papano. Sayong, salamat sa pagtsatsaga mong turuan siya Oy, at sa pagtanggap mo sa kanya. Akala ko, hindi mo talaga siya matatanggap eh. ayoko naman talaga. Pero nakikita ko kasing mabuti siyang tao. May kabutihan sa puso niya. Masyado lang siyang naimpluwensyahan ng mga nakasalamuhan niya sa lansangan. Kaya siguro natuto siyang magnakaw, magsinungaling. Tama ka. Kaya lang si Bane at mga ate niya, hindi pa rin gusto si Buboy. Ayaw pa rin nila sa kanya. Paglipas ng panahon, matatanggap din nila si Buboy bilang bahagi ng pamilyang ito. Wala namang ibang naiiwan dito kapag araw kundi kayo ni nanay. Posible namang sinayay ko mo ng perang yon. Ninakaw mo yun, ano? Ate Bane, hindi talaga. Rexman, di ko naman kukunin ang perang yun. Magnanakaw ka! Oo, magnanakaw ako dati. Pero hindi ko naman magagawa yun sa inyo. Sinungaling! Magnanakaw ka na, sinungaling ka pa. Ano bang kailangan kong gawin para maniwala kang hindi ko kinuha ang pera mo? Umamin ka na! Ibalik mo yung pera
yan ako. Pambayad ko yung sa graduation. Hindi ko nga po kinuha, ate. Kung hindi, Bane, ano ito? ito, yung ampon nyo. Ninakaw yung pambayad ko sa graduation. Tay, hindi po talaga. Hindi ko kinuha. Huwag ka na nga sabi magsinungaling eh. Aling pera ba? Yung nasa ibabaw ng mesa sa may salamin? Oo. Bane, kinuha ko muna yung pera kasi bumili ang nanay mo ng gamot. Di totoo yan. Pinagtatakpan nyo lang si Buboy. At bakit naman namin gagawin yon? Mula nang dumating yan dito, ang gulo na ng bahay na ito. Bakit ba ang init ng dugo mo kay Buboy? Wala kasi akong tiwala sa kanya. At alam kong hindi siya makakabuti sa pamilyang ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buboy, pagpasensya mo ng ate Bani mo, ha? Kahit po siguro nang gawin ko, Tay Pedring, hindi na magbabago ang tingin sa akin. Isang palaboy na walang patutunguhan ng buhay at may itinatagong kasamaan sa puso. Lahat naman tayo may mabuti at masamang pag-uugali. Walang perpekto sa atin. Pero kahit gano'n ang pakikitungo sa'yo ng ate Bani mo, palagi mo pa rin piliing tingnan ang kabutihan sa puso mo. Ako nang humihingi ng tawad sa lahat ng masasamang salitang binitiwan niya sa'yo. Tay, salamat po sa lahat ng pangunawa, ha? Sa pag-aaruga at pagmamahal niyo sa akin. Kayo ni Nanay Sayong, kahit hindi ninyo ako anak, kahit hindi ninyo ako kadugo, ipinaramdam niyo sa akin na bahagi ako ng pamilyang ito. Balang araw ho, pababaya. Aray ko, ang likod ko. Ay, hirap nitong matanda na. Wala pa naman na si Buboy. Mula nung nag-asawa at bumukod na, wala nang tumutulong sa akin. Nay, ako na po magbubuhat niyan. Buboy, bakit naririto ka? Ang bigat ng timba na to, ha? Ay, Dapat hindi na kayo nagigib, Nay. Tingnan niyo, nakukuba na kayo. Asan ba si Ate Bane? nako, palaging abala sa trabaho. Wala kang maaasahan doon. Oh, dito ko na lang po ito lalapag. Sa ibabaw ng lababo, ha? Salamat. Bakit ka nga pala napadaan? Kasi iaabot ko po sa inyo ito. Oh, ano ito? Sa'yo no. May pera pa naman kami. Sa inyo na po yan ni Tatay Pedring. Sabi ko naman sa'yo, wala kang obligasyon sa amin ng tatay Pedring mo. Kaya wag ka na magbibigay sa amin ng pera buwan-buwan. Lalo na ngayong may anak ka na. Marami ka ng pinagkakagastusan. Hindi po ako magbibigay sa inyo kung hindi sapat sa pangangailangan namin ng kinikita ko. Siya, ikaw ang bahala. Maraming salamat dito, ha? Gamot. May gamot pa po ba kayo? Baka hindi na kayo umiinom ng maintenance ninyo. Huwag mo akong alalahanin. Si Tatay Pedring. Nandoon sa Ate Myra mo, nagbabantay ng apo. Ganun po ba? Mm-mm. Sige po, may trabaho po ako na Sayong. Maiwan ko na kayo. Ay, sige na, Buboy. Salamat uli, ha? Oo. Maraming salamat dito. At hindi mo kami nakakalimutan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, ay dapat lang na magbigay siya, Nay. Hoy, sino bang bubuhay sa kanya nung hindi pa niya kayang tumayo sa sarili niya mga paa? Bane, hanggang ngayon ba naman? Ganyan ka pa rin kung magsalita kay Buboy? Napakahabang panahon na ang lumipas. Sabi ko naman sa inyo, kahit kailan hindi gumaan ang loob ko sa ampon yung yun. Huwag na nga si Buboy ang pag-usapan natin.
Baka magtalo na naman tayong tatlo. Eh, Siya nga pala, Bane. Wala ka na ba talagang planong mag-asawa? Kahit naman gusto ko mag-asawa kung walang manliligaw sa akin, wala naman ako magagawa. Baba mo kasi ng konti yung kilay mo. oo nga, ayan nakataas na naman yung kilay mo. Oo. Palagi kasing nakataas. Walang naglalakas loob na lumapit sa'yo. Sus! Ayaw niyo si Buboy pinag-uusapan kasi gusto niyo ako na naman at ang pagiging matandang dalaga ko ang topic lagi. Matanda ka na kasi. Gusto namin ng nanay mo na makita kang lumagay sa tahimik Oo nga. bago kami mawala. Matagal pa ang buhay niyo. Huwag kayong magsasabi ng ganyan. Matatanda na. Buti na nga, hindi pa ako nakakapag-asawa para maghintay ka na maghintay sa magiging manugang nyo. O edi, hahaba pang buhay nyo. Pre, Oh, gusto mo nang pagising? Mahaba-haba biyahe natin mamaya. uminom muna ako ng kape. Hindi yun. May mas matindi akong pampagising dito. Pampagising? Ano ba yan? Huwag mo sabihin to sa iba. Atin natin lang to. Ano nga yan? Ito. Ano to? Onat? Shabu? Huwag ka maingay. Hindi. Ayoko niyan. Ayoko niyan. Hindi mo naman ito gagamitin para magpakadik eh. Pampagising lang. Ayoko nga eh. Ayoko. Subukin mo lang. Ano gusto mo? Antukin ka sa biyahe? Delikado dadaanan natin ngayon. Kailangan natin magdoble ingat. 50 buhay ang nakasalalay sa atin. Kaya ko namang magmaneho ng matagal nang hindi ako inaantok. Kaya pala muntik na raw kayo mabangga nung isang araw, sabi ng karelyebo mo. Nagkataon lang yun. Oy, sige. Ikaw bahala. Pero pag gusto mo subukan, nandito lang ako, pare. Buboy, nangangayayat ka na. Ilang buwan ka nang hindi kumakain na maayos ah. Ano ba ang problema mo? Wala akong problema. Hindi lang talaga ako mag-ano kumain ngayon. Sigurado ka ba? Oo. Huwag mo na akong inaalala. Oh, heto ang damit mo. Nilagay ko na dito sa dadalhin mong bag. Salamat. Ang anak natin. Tulog pa. Bahala ka na rito sa bahay ha. Baka isang linggo akong hindi makauwi. Mahaba-haba ang biyahe namin ngayon. Mag-iingat ka ha. Baka antukin ka sa biyahe. Hindi na ako inaantok sa biyahe ngayon. Kaya huwag ka na mag-alala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Pre, bibili ka uli ng isang sachet. Sige. Oh, Ang dami mong supply ngayon ha. hindi lang ikaw ang suki ko eh. Pero sabi ng asawa ko, nangangayayat daw ako. Hinay-hinay lang kasi sa pagbatak, pre. Noong una, ayaw mo niyan. Ngayon, hindi mo na kaya hindi tumira kahit isang araw lang. Kasi pakiramdam ko, kapag hindi ako nakabatak, parang ang hina ng katawan ko. Para akong lupaypay. Oh, Buboy, bakit ito lang ang pera mo? Isang linggo kang nawala. Akala ko ba malaki ang kinita ninyo? Kinikwenta mo ba ako ng kinikita ko, ha?
Emily? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, alam mo naman, ikaw lang ang inaasahan dito sa bahay. Wala akong trabaho. Ang dami natin binabayaran, kuryente, tubig, gatas sa anak mo, diaper, pagkain natin. Pagkasahin mo na lang kung anong ibinibigay ko sa'yo. Magtapat ka nga sa akin. Ano? May iba ka bang pinagkakagastusan, ha? May babae ka ba? May babae ka? Ha? Lahat ng tuwa. Halika nga. Rico? Ano akala mo sa akin, ha? Babaero? Bakit na ito yung pera mo? Isa pa, may napapansin akong kakaiba sa'yo. Hindi ka naman ganito dati, ah! Sa lahat ng ayoko, pinagbibintangan ako. Narinig mo ba? Rico, Ha? ang braso ko, ano pa? Pasalamat ka. Nakakapagpigil pa ako. Pero sa susunod na pakialaman mo ba ako, makakatikim ka talaga sa akin. Ano to, Emily? Nagluto ako ng sinigang na baboy, Ate Bani. Sabi ko, bibigyan ko kayo para makahigop ng sabaw si nanay at tatay. Ay, ganun ba? Salamat, ha? Mhm. Teka. Oh, ano yung nasa braso mo? Pasa? Aha? Nabangga ako sa pinto ng CR kahapon, ate. Mag-iingat ka kasi. Mamaya niyan, madisgrasya ka. Konti lang naman ito. Mawawala rin to. Mag-iingat ka. Baka sa susunod yan eh. Hindi na sa braso, kundi sa mata na. Ha? Baka sa susunod may black eye ka na. Kaya mag-iingat ka sa CR nyo. Madulas pa naman madalas ang side ng CR. Oo, ate. Mabuti pa, linisan ko na tong kwarto. Kalat na. Total, tulog pa naman si baby. Ay, may mga damit pa nga pala dito si Buboy na hindi ko pa nailalagay sa washing machine. Ay, may nalaglag. Ano kaya to? Maliit na kahon. Parang kahon to ng singsing ah. Ay, Diyos ko. Diyos ko, sana mali ang kutob ko na may babae siya. Bubuksan ko. Titingnan ko kung anong laman ito. Ano to? Parang tawas ba ito? Tatlong maliliit na sachet. Emily! Huwag mong pakialaman yung jacket ko! Buboy? Bakit mo hawak-hawak yan, ha? Ano to? Akin yan! Kung hindi ako nagkakamali, Tumahimik ka! Mahilig ka kasi mangialam ng gamit eh. nagdodroga ka ba? Sabi ng tumahimik ka! Diyos ko, totoo nga. Nagdodroga ka, Buboy? Halika! Nagsabi ko, tumahimik ka! Hindi ka ba marunong umintindi? Kaya ba ilang buwan ka na ganyan? Sabi ko na nga, Beng. Kaya pala may napapansin ako kakaiba sa'yo. Huwag na huwag mong mababanggit ito kahit kanino. Dahil kapag nalaman kong nakarating ito kina nanay at tatay, sinasabi ko sa'yo, Emily, malilintikan ka sa akin! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala akong dalang maliit ngayon, pre. Malaki ito. Medyo may kamahalan. Unat naman. Oh, Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Alam mo namang hindi ako pwedeng hindi bumatak eh. sabi ko naman kasi sa'yo, hinay-hinay lang eh. Pre, hindi na pampagising ang gamit mo sa droga eh. Magkano ba yung dala mo? Mahal nga ito. Mahal? May pera naman ako dito eh. Sigurado ka? Oo! Akin na. Sigurado ka ha? Baka pambili yan ang gatas ng anak mo ha? Akin na sabi, ang dami mo naman pa sa kalye. Una, sige, relax.
wala nang gatas sa anak mo. Wala na rin diaper. Sabi mo bibili ka. Ngayon uuwi ka rito na walang bitbit? Dumiskarte ka na muna sa tindahan. Nasaan ang pera mo, ha? Ibinili mo na naman ang bisyo mo. Emily, tumahimik ka sabi. Ayos lang sa'yo na walang gatas sa anak mo? Basta ikaw, may mababata? Talas talagang tabas ng dila mo, ha? Ang bubitiwan mo! Pinagsasabihan na kita. Hindi ka pa rin nakikinig. Gusto mo talaga masaktan? Ha? Ha? Iko! Sabi ko naman sa'yo eh. Huwag mo akong pakikialaman. Kung gusto mo may mainom na gatas sa anak mo, mautang ka sa tindahan! Matuto kang dumiskarte! Hindi puro asa ka na lang sa akin! Ha? Gustong-gusto mo talaga kasing nasasaktan eh. Isa pa, Emily, ha? Isa pa! Baka gusto mong manghiram na mukha sa aso sa susunod! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Emily! 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 Nasaan ba ang Emily ito? Ay, Nay, bakit ang tagal mong buksan ng pinto? Akala ko wala ka. pasensya na po, inay. Oh, hindi mo ba ako patutuloyin? Tuloy po kayo. Wala si Buboy. Natutulog po. Ganun ba? Ay, teka. Ano yan? Ano tong ito sa pisngi mo? Aray ko. Masakit? Ano nangyari dito? Bumangga po ako sa pinto ng kwarto, Nay, habang naglilinis Ay, ako. ganun ba? Oo. Naku, sa susunod, mag-iingat ka. Naku, batang ito. Ay, siya nga pala, ito. Dinalan ko kayo ng atsara. Gumawa kasi ako. Salamat po, Nay Sayong. Walang anuman. Nasan bang apo ko? Gusto kong makita. Bakit ba ang iingay ninyo? Ay, Buboy! Dinalang kita ng atsara, anak. Masarap ito. Ang iingay mo eh! Ay, Diyos ko. Sinisigawan mo ba ako? Buboy! Natutulog ako! Ay, Kapag narinig ko pa ang ingay ninyo, humanda kayo sa akin! ay, Diyos kong mabagin. Bakit ganun si Buboy? Pagod lang ho, inay. Pagpasensyahan niyo na po. Sayong, Disyembre na naman. Malapit nang magpasko. Saan kaya tayo magpapasko? Ilang taon na tayong nagpapasko sa bahay ng mga anak natin. Ang mabuti pa, magpasko naman tayo rito sa bahay. Tayong dalawa lang. Talaga? Yun ang gusto mo? Oo, O sige. Oh, may tao. Sino kaya ito? mukhang nagmamadali ah. Sandali lang. Oh, Emily. Tay, pwede ba dito muna kami na anak ko? Ha? Bakit? Ano nangyari? Si Buboy? Nagdodroga? Ay, Totoo ba, Emily? Ayoko sana sabihin sa inyo. Kasi ayoko problema pa kayo. Pero wala na ako ibang matakbuhan yun, Nay. Tay. mabuti nga at sinabi mo na talaga sa amin. Hayaan mo't kakausapin ko siya. Wag po, Itay. Natatakot ako. Iba na po si Buboy ngayon. Ibang-iba na siya. Makikinig yun sa akin, Emily. Pero Tay Pedring. Tama si Pedring, Emily. O sa akin, maaaring hindi siya makinig, pero sa tatay Pedring mo, tiyak na makikinig yun.
Malambot ang puso niya kay Pedring dahil siya na ang tumayong ama ni Buboy mula nang ampunin namin si Buboy noong 15 anyos pa lang siya. Natatakot ako para sa amin ng anak ko. Madalas, parang wala siya sa tamang pag-iisip. Bakit nalulong sa ipinagbabawal na gamot si Buboy? Ay, ang ibig bang sabihin, Emily, yung pasamo sa mukha nung nakaraan, gawa ni Buboy? Opo, Nay. Ay, Diyos ko. Madalas niya ako saktan. Napaka-irritable niya. At mabilis siyang magalit. Bakit nagkaganitong anak natin, Pedring? Bakit siya nagkaganito? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sinasabi ko na nga ba? O ngayon, alam niyo na kung bakit kahit kailan hindi lumambot ang puso ko sa ampun niyong yon. Ay, susubukan ko siyang kausapin uli. O ngayon, lumalabas yung totoong kulay niya. Kaya Hindi na nga nakinig sa inyo nung una niyong kinausap. Ngayon pa kaya? May tama kasi siya ng araw na yun, kaya ganon. Ay, bakit? May araw pa bang walang tama ang utak ng buboy na yun? Ay, hindi pa naman matagal mula nang malulong siya sa bisyong ito. Naniniwala akong kapag naipasok siya sa rehab, ay gagaling siya. Uy, sinong gagastos sa magpaparehab sa kanya? Kayo, Nay? Bane, kung noon ngang bata pa siya, hindi namin siya natiis ng tatay mo. Sa tingin mo ba, magagawa namin siyang pabayaan ngayon? Ngayon niya higit na kailangan ng tulong namin. Nako. Natin! Wag niyo ako idadamay dyan. Dahil di singkong duleng di ako magbibigay ng ambag para sa pagpaparehab ng adik na yon. Noon pa man sinabi ko na sa inyo. Ayoko sa kanya pero hindi kayo nakinig. Binuhos niyo lahat ng oras at pera niyo sa kanya noon para lang mapalaki siya ng maayos. Tingnan niyo, sa huli, sumingaw pa rin ang baho ng basurang pinulot niyo. Bane, tama na. Anak, Hindi ko to sinasabi sa inyo dahil naiinggit ako kay Boboy, ha? Hindi yon. Hindi naman kayo nagkulang sa pag-aaruga sa aming magkakapatid. Pero sana hindi nyo na siya kinupkup. O di sana wala kayo pinoproblema ngayon. Minahal nyo si Buboy na parang tunay na anak, inalagaan. Pero tingnan nyo, suliranin pa rin ang isinusukli niya sa inyo. nalihis lang siya ng landas ngayon. At wala akong ibang nais pang hawakan, kundi ang pag-asang gagaling siya. Hindi naman namin siya inalagaan para suklian niya ang mga ginawa namin. Nais lang namin makitang meron siyang maayos na buhay at kinabukasan. Wala kaming ibang hinihinging kapalit sa kanya dahil minsan may mga pag-ibig na hindi nasusuklian. Nay, Tay, Huwag kang mag-alala, Emily. Hindi kami aanuhin ni Buboy. ilang araw na raw siya naglalasing, Tay. At mukhang sabog na sabog din siya ngayon. Titingnan lang namin siya, Emily. Babalik din agad kami. Huwag ka nang sumama kasi hindi pwedeng ilabas ang bata. Malamig. Isa pa, birthday niya ngayon, Emily. Oo nga. Desyembre 24 nang iniuwi siya ni Pedring sa bahay noon. Kakausapin namin siya. Baka naman ngayon mahina ko na siya. Hindi namin siya maaaring pabayaan, Emily. Kung hindi namin siya mapagmamalasakitan ngayon ng tatay Pedring mo, lalo lamang siyang hindi makakaalis sa kinalulugmukan niya ngayon.
Bukas naman ng pinto at ilaw. Baka nasa loob siya. Tayo na. Pumasok na tayo, Pedring. Sige. Buboy. Buboy, anak. Buboy, Ay, bakit wala kang suot na t-shirt? Malamig ah. oo nga. Magsuot ka muna ng damit at kumain ka na. May dala kaming pagkain ng tatay mo. Mga asong ulol? Pinasok ako ng mga asong ulol! Buboy, Huwag kang lalapit! Ay, Huwag niyo ako Buboy. sasakmalin! Anak, kabito! Kabito ng tatay mo! Hindi. Ang mga mata nila, Buboy, parang gaapoy sa galit ang mata ng dalawang asong ulol. Anak! Paparapit sila sa akin. Hindi. Kailangan makatakas ako dito. Buboy. Buboy, ano ba? Pedring! Sige! Lumapit kayo! Pedring! Subukan ninyo! Hindi niya tayo nakikilala! Lalapit ako. Ay! Kailangan ko siyang mahawakan. Teka, tali. Ay, Kailangan Buboy! ko ng tali. Ay, Buboy, anak! ito yan. Buboy! Kunin ko. Ano ginagawa ninyo? Ay! Paano kayo nakapasok dito? Puminahon ka, anak! Kamito! Huwag kayong lalapit! Buboy! Hindi! Sasakman niya ako ng aso! Hindi! Buboy! Pedring! Pedring! Diyos ko! Kutsilyo! Kailangan ko ng kutsilyo! Ay, anak! May Buboy! gunting! Ay! Itong gunting! Huwag nyo ha! Hindi! Hindi! Lalabanan ko kayo! Buboy! Buboy! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buboy, wag! Dapat sa inyo mamatay! Buboy! Hindi. Ano ito? Dugo. May dugo ang kamay ko. Anak! Buboy! Nay! Nay! Bakit dugo ang kanay? Buboy! Tay! Hindi! Anong nagawa ko? Hindi! Nay! Tay! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Tulungan yung nanay at tatay ko! Iligtas niyo sila! Nay! Nay, gumising ka! Nay! Tay! Tay! Tay, huwag ka pipikit, ha? Huwag ka matutulog! Tulungan niyo mga magulang ko! mo, naoperahan na siya. Salamat po. Salamat Pero po. ang nanay mo, ginawa na namin ang lahat pero Pero ano, Dok? Anong ibig niyo sabihin? hindi na kinaya ng katawan niya ang... Hindi. No, hindi totoo yan, Doktor. Hindi pwede! Hindi pwede ako mawala ng nanay ngayon! Pasko ngayon! Pasko, Dok! Hindi pwede mamatay ng ganitong araw ang nanay ko! Hindi! Dapat masaya kami ngayon! Nay! Diyos ko!
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, Diyos ko! Ano itong nagawa ko? Bubay! Ate Bani! Hayop ka, Buboy ka! Hayop ka! Hayop ka! Kinupkup ka ng mga magulang ko kahit hindi ka nila kilala. Pinakain ka nila yung dalagaan. Pinuhay ka nila at ginawang tao! Pagkatapos ngayon, ikaw pa ang kumitan sa buhay ng isa sa kanila. Hayop ka! Hayop ka! Patayin mo na yun ako, ate. Patayin mo na yun ako. Sinabi mo, patayin? Ha? Hindi ako kagaya mo. Hindi ako mamamatay tao! Kasalanan ko! Oo! Kasalanan mo! At magbabayaran mo ang kasalanan mo ito! Habang nabubuhay ka, magbabayaran mo ang kasalanan ito! Walang kapatawaran yung ginawa mo! Wala! Sayong, patawarin mo ako. Hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ako. Galit na galitin ako ngayon, Tay. Galit. Galit ako. Galit ako. Pati sa inyo. Bane, anak. At pati sa sarili ko. Nagagalit ako sa inyo dahil sa labis niyong pagmamahal at pagmamalasakit sa isang tao na hindi naman natin kadugo. Pero nagagalit din ako sa sarili ko dahil hindi ako gumawa ng paraan para tuluyang mailayo ang pamilya natin sa taong yun. Bane, walang gustong mangyari to. Hindi natin maaaring sisihin ang sinuman sa pangyayaring ito. Alam kong yan ang sasabihin niyo, Tay. Pero patawarin niyo ako. Mula ngayon at habang nabubuhay ako, hindi ko mapapatawad ang kriminal na gumawa sa inyo nito. Hindi. Regalo ko sa'yo, Buboy. Maligayang kaarawan. Ano ho ito, Nay? Buksan mo. Ano kayang laman ng kahon ito? Gunting na may dugo? Hindi. Ayoko nito. Ayoko nito. Ayoko nito. Ayoko. Ayoko. Panaginip. Masamang panaginip. Gabi-gabi na lang. Ganitong panaginip ko. Nay, naisayong sana patawarin niyo na ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko sinasadya maniwala ka sa akin. Kung alam ko lang nahahantong dito ang lahat. Patawarin mo ako, Nay. Nasaan ka man ngayon? Patawarin mo ako.
natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dito ka muna sa rehab mananatili. Magpagaling ka, Buboy. Emily, Hmm? sinaysayong. Sabihin mo, dalawin niya ako dito. Namimiss ko na siya. Buboy. Tapos si Tatay Pedring. Miss ko na sila. Oo. Sasabihan ko sila. Emily, Ano yun? nanaginip na naman ako kagabi. Nasaksak ko raw si Inay Sayong. Takot na takot ako pagising ko. Akala ko totoo. Diyos ko. Akala ko totoong patay na si Inay Sayong. Takot na takot ako. Siya nga pala. Teka, asan ba yung pera ko? Magbibigay ako sa kanya ngayon ng pera. Pambili niya ng maintenance na gamot. Buboy. Asan yung pera ko? Ha? Asan yung pera ko? Emily, kumusta na si Buboy sa rehab? Bihira po akong bumisita sa kanya dahil nagtatrabaho po ako ngayon. Pero nung huli kong punta, mas maayos na po siyang kausap. Ganun ba? Emily, Ate Bane, ito na ang huling punta mo dito, ha? Ayoko nang may connection pa. Kahit sino mula sa pamilya niyo kay tatay. naiintindihan kita, ate. Dinalaw ko lang si Tatay Pedring kasi... Wala akong pakialam sa kung anumang dahilan ang meron ka. Basta ang gusto ko, wag ka na magpapakita dito sa bahay. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, ate. Heto ng anak natin ngayon. Naglalakad na siya. Malaki na ang anak ko. Buboy, hinihintay mo pa rin ba si Tatay Pedring? Walang araw na hindi ako umasang dadalaw siya sa akin. Ayos lang kahit galit siya. Gusto ko lang siyang makita. At gusto ko lumuhod sa harap niya. At humingi ng kapatawaran sa nagawa ko. Buboy, Napakalaki na kasalanan nagawa ko. At yun lang ang kaya kong gawin. Habang narito pa ako sa mundo. Alam ko, sa impyerno rin naman ako ahantong. Pero kahit paano, gusto ko personal na humingi ng tawad sa kanya. Gusto ko magpasalamat. Magpasalamat sa lahat ng mga kabutihang ginawa nila sa akin. Tay, kumusta ka dyan? Sayong, heto, Pasko na naman.
Dati, maliban sa kaarawan ni Jesus, espesyal ang Pasko dahil kaarawan ni Buboy. Tay, Disyembre 24, nang dinala ko siya sa bahay, galit na galit ka pa nga noon. dahil maliban sa hindi ako sanay na may lalaking kasama sa bahay, talagang mabigat ang loob ko sa kanya. Disyembre 24. Disyembre 24 rin nawala ang nanay mo dahil sa kanya. Ngayon, hindi ko alam kung ano bang mararamdaman ko kapag Pasko. Isang taon nang nakalipas pero hanggang ngayon, naalala ko pa rin ang trahedyang yun. May mga pagkakataong gusto kong pagsisihan ang desisyon kong dalhin sa bahay si Buboy. Mahigit 20 taon nang nakalilipas. Minsan gusto kong bumalik sa panahong yun at baguhin ang desisyon ko. Pero pani, Tay, alam kong hindi sinadya ni Buboy ang nangyari. Hindi kaming nakikita niya ng mga oras na yon. Hindi ang nanay mong pinatay niya, kundi ang asong ulol na nakikita niya. alam ko. Pero desisyon niyang magpakalulong sa droga. Kung nasa katinuan siya, hindi sana mangyayari ito. Tayo na. Ihatid mo ko sa kanya. Tay, Kumakain ka ba rito ng maayos? Tay, walang kapatawaran ng kasalanan ko, pero humihingi pa rin ako ng tawad sa inyo. Kasalanan ko ang lahat. Huwag kang lumuhod. Hayaan niyo ako. Hayaan niyong lumuhod ako sa paanan ninyo. Alam niyo pang ilang ulit ko na itong ginagawa sa isip ko. Dahil kahit sa ganito man lang na paraan, maibsan kahit konti ang pagdurusang nararamdaman ko. Buboy, Kung ito man ang huling pagkakataong makikita ko kayo, gusto ko magpasalamat. Maraming salamat dahil binigyan niyo ako ng tahanan, ng pamilya, at higit sa lahat, ng pagmamahal. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ipinakita ninyo sa akin. Ay, sabi mo na sa akin, ang kailangan kong tignan ay ang kabutihang nasa kaibuturan ng puso ko. Pero sa huli, binigo ko kayo. Patawarin ninyo ako. At pangako, pagbabayaran ko sa impyerno ang ginawa ko. Buboy, anak. Huwag niyo akong tawaging anak. Tama si Ate Bade. Hindi ako tao. Dahil walang taong makakayang gawin ng ganong krimen. Tao ka, Buboy. Tao ka. Tay, Kung anong nga ng kabayaran ng nagawa mo, Diyos nang bahala doon. hirap na ako, Tay. Kung maaari lang na wag na akong magisay. Dahil hindi ko na nauunawaan ang nararamdaman ko. Alam ng nanay mo na hindi mo sinasadyang lahat. Maliban sa paghingi ng tawad sa amin,
Patawarin mo na rin ang sarili mo. Ginigising ka pa ng Diyos sa araw-araw. Ibig sabihin, binibigyan ka pa niya ng pagkakataong gumawa ng desisyon. Sa pagkakataong ito, piliin mo ang tama. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula, Tay. Naglalabon ako ng aking konsensya. Tumayo ka. Tumingin ka sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Buboy. Hindi pa rito natatapos ang kwento mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos at hilingin mong bigyan kanya ng lakas na makapagsimulang muli. May pag-asa ka pa, Buboy. Dahil may pangako ang bukas. Inyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang minsan may mga pag-ibig na hindi nasusuklian. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghalay sina Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at si Phil Cruz sa papel na Pedring. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni Bong Buyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Minsan may mga pag-ibig na hindi nasusuklian. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.